Ang aking asawa ay nagdrag sa akin sa gala para ma-impress ang bagong may-ari. Manatili ka sa likod. Kahiya-hiya ang damit mo. Bulong niya ng may paghama. Nang dumating ang bilyonaryo, binalewala niya ang pakikipagkamay ng asawa ko. Naglakad diretso sa akin. Hinawakan ng mga kamay ko at bulong na may luha sa mata. Hinahanap kita ng 30 taon. Mahal pa rin kita. Nabitawan ng asawa ko ang baso. Masaya akong nandito ka. Sundin mo ang kwento ko hanggang sa huli at magkomento kung saan lungsod ka nakikinig para makita kung gaano kalayo na ang kwento ko. Dapat ay alam ko na may binabalak si Fernando nang bigla siyang magpumilit na samahan ko siya sa corporate gala. Sa halos 30 taong pagsasama, hindi niya kailanman gustong kasama ako sa anumang business event. Ako ang asawang naiiwan sa bahay, ang tahimik, ang nag-ayos ng plansa ng kanyang mga damit at naghahanda ng pagkain pag-uwi niya mula sa mahahalagang meeting kasama ang mga yay. Sasama ka sa akin ngayong gabi. Anunsyo niya noong Martes ng umaga, habang halos hindi iniaangat ang tingin mula sa financial newspaper. Nandoon ang bagong C. Binili na ang Montalvo Industries at kailangan kong magpa-impress ng tama. Huminto ako habang nagre-refill ng kanyang kape. Bahagyang nanginginig ang mainit na likido sa pitsel. Sigurado ka bang gusto mo akong kasama? Wala talaga akong maayos na damit para sa ganitong okasyon. Itinaas ni Fernando ang kulay abo niyang mata na may pamilyar na paghama. Maghanap ka. Bumili ka ng mura kung kailangan. Basta huwag mo akong ipahiya. Huwag mo akong ipahiya. 3 salitang iyon ang soundtrack ng aming pagsasama sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag mo akong ipahiya sa sobrang pagkukuwento sa hapunan. Huwag mo akong ipahiya sa pagbanggit ng pinanggalingan ng pamilya mo. Huwag mo akong ipahiya sa pagiging masyadong maingay sa mga lugar na hindi ako welcome. Ginugol ko ang natitirang linggo sa paghahanap sa ukay-ukay at discount stores gamit ang 5,000 pesos na monthly allowance na ibinibigay ni Fernando para sa personal na gastusin. Lahat dapat galing doon. Damit ko, hygiene products, pati maliit na regalo para sa mga asawa ng business partners niya sa holidays. Pagkatapos ng maraming taon, naging eksperto na ako sa paghahanap ng disenteng damit sa halos wala. Ang damit na napili ko ay navy blue na may long sleeves. Modest pero elegante. Nagkakahalaga ito ng 2,500 pesos sa isang consignment shop at sinigurado sa akin ng tindera na galing ito sa high-end department store noon. Maingat ko itong pinlansa at isinabit sa likod ng aparador. Sinusubukang huwag isipin kung ano na namang masasabi ni Fernando na mali dito. Dumating ang gabi ng gala nang mas mabilis kaysa sa gusto ko. Lumitaw si Fernando mula sa kanyang walk-in closet na may perpektong fitted black tuxedo na malamang mas mahal kaysa sa ginagastos ko sa damit sa isang buong taon. Ang pilak na buhok niya ay suklay pabalik at suot niya ang gold watch ng tatay niya. Ang paalala sa lahat na galing siya sa mayaman. Kahit na nalulunod sa utang ang negosyo niya. Handa ka na ba? Tanong niya at biglang tumigil nang makita ako. Agad na dumilim ang mukha niya. Iyon ba ang isusuot mo? Tiningnan ko ang damit ko. Biglang nakita ito sa mata niya. Ang dating mukhang elegante sa tindahan. Ngayon ay parang luma at gastusin na. Akala ko maganda ito. Ito ang pinakamabuti na nakita ko sa budget na binigay mo. Umiling si Fernando nang may disgusto. Kakayanin na. Basta manatili ka sa likod ngayong gabi. Huwag magkapansin at sa ngalan ng Diyos. Huwag magkwento ng personal. Seryosong business people ito. Tahimik ang biyahe papuntang Grand Hotel sa Makati. Maliban sa classical music na paborito ni Fernando at sa paminsan-minsang tunog ng pag-check niya sa cellphone. Umupo ako sa tabi niya na nakapamaywang sa kandungan. Hinahaplos ng walang malay ang maliit na silver medallion sa lig ko. Ito ang tanging alahas na hindi binili ni Fernando para sa akin. Ang tanging tunay na akin. Isinusuot ko ito araw-araw sa loob ng 30 taon. Nakatago sa ilalim ng damit kung saan walang makakakita. Ang ballroom ng hotel ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Crystal chandeliers, puting tablecloths, at mga taong sinusukat ang halaga sa stock portfolio at vacation houses. Mabango ang hangin ng mamahaling pabango at sariwang lilis. At saan man ako tumingin, nakadress ang mga babae na mas mahal pa sa monthly mortgage namin. Dito ka, utos ni Fernando habang itinuro ang isang lugar malapit sa bar, kung saan nakatago ako sa lilim ng mga dekorasyong halaman. Kailangan kong maghanap ng ilang tao. Huwag kang alis diyan. Tumango ako at pinanood siyang lumakad ng matatag. Balikat ng nakastraight na may peking kumpiyansa. Alam ko na nahihirapan ang negosyo niya. Naririnig ko ang late night calls, mga pag-alala tungkol sa loans, deadlines, at mga kliyenteng umaalis. Ang gala na ito ay desperate attempt niyang iligtas ang lahat. Gumawa ng connections na makakapagligtas sa kanya sa bangkrut.
Nanatili ako kung saan niya ako iniwan. Hawak ang basong tubig at pinapanood ang karamihan. Tumatawa ng malakas ang mga executives sa mga biro ng isa't isa. At ang mga asawa nila ay nagpapakitaan ng alahas at vacation plans. Parang alam ng lahat kung saan sila nababagay. Habang ako ay parang anino sa $2,500 kong damit. Humigit kumulang 20 minuto bago ko nakita si Fernando sa kabilang dulo ng kwarto. Nagpapahiwatig ng wildly sa grupo ng mga lalaki na nakamahal na suites. Namumula ang mukha niya sa pagsisikap at makikita ko ang desperasyon sa galaw niya kahit malayo. Kahit ano ang sinusubukan niyang ibenta, hindi binibili. Pagkatapos, nagbago ang energy sa kwarto. Huminto ang usapan at lumingon ang mga ulo sa main entrance. Inunat ko ang league para makita kung ano ang cause ng commotion at huminto ang hininga ko sa lalamunan. Isang matangkad na lalaki na may perpektong fitted tuxedo ang pumasok sa ballroom. Pilak ang gilid ng maitim niyang buhok at gumagalaw siya ng may tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa tunay na kapangyarihan, hindi sa peking pagsisika. Kahit malayo, may pamilyar sa paraan ng pagkilos niya. Isang bagay na nagpatibok ng puso ko nang hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Siya iyon. Bulong ng isang tao sa tabi ko. Si Julian Montenegro, ang bagong si Julian. Tinamaan ako ang pangalan na parang physical blow. Hindi maaari. Pagkatapos ng 30 taon, hindi siya. Pero nang bahagyang lumingon siya, sinuri ang karamihan gamit ang mga matang maitim na kilala ko. Alam ko na siya nga. Julian Montenegro. Ang lalaking minahal ko ng buong puso noong 22 ako. Ang lalaking nagdala ko ng anak sa loob ng 3 buwan bago ko nawala lahat. Ang lalaking pinilit akong layuan. Inilibing ang puso ko sa maliit na university town kung saan namin pinlano ang buong future natin. Mas matanda na siya ngayon, distinguished sa paraang nagpapakita ng tagumpay at kapangyarihan. Pero pareho pa rin ang mukha. Matigas na panga, matinding mata na parang nakikita sa loob ng tao. Ang bahagyang pagkiling ng ulo kapag nag-iisip siya. Ang aking Julian, na hindi na akin at hindi na naging akin sa loob ng 3 dekada. Lumayo ako pa sa lilim. Tumitibok ng malakas ang puso ko na sigurado akong maririnig ito ng iba. Ano ang ginagawa niya rito? Ano ang tsansa na siya ang bagong si ng kumpanyang desperado kailangan ni Fernando? Sa kabilang dulo, nakita ni Fernando si Julian at agad na naglakad patungo sa kanya sa gitna ng karamihan. Nanood ako ng may horror, habang lumalapit ang asawa ko, sa lalaking hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal. Nakalahad ang kamay para sa business handshake. Malapad at predatory ang ngiti. Tinanggap ni Julian ang kamay ng magalang. Pero kahit malayo, makikita kong hindi talaga siya nakikinig sa sinasabi ni Fernando. Naghahanap ang mata niya sa karamihan ng isang tao o bagay. At bigla, parang hinila ng invisible force, natagpuan niya ang tingin ko. Tumigil ang mundo. Sa isang sandali na parang walang hanggan. Tinitigan ako ni Julian Montenegro sa gitna ng punong kwarto. Pumuti ang mukha niya at nakita ko ang pagkakahiwalay ng labi niya sa shock. Natanggal ang business facade at sa isang saglit, bumalik siya sa 25 taong gulang. Tinitingnan ako ng parehong paraan noong bata pa tayo at naniniwala na kaya ng pag-ibig ang lahat. Nagsimulang gumalaw siya, naglalakad diretso patungo sa akin. Parang hindi umiiral ang 100 katao sa kwarto. Nagpatuloy si Fernando sa pagsasalita sa hangin ng ilang segundo, bago niya napansin na wala na si Julian na nakikinig. Nakita ko ang pagkalito ng asawa ko na naging alarma habang sinundan niya ang tingin ni Julian at napagtanto na diretso sa akin ang pupuntahan. "Excuse me," sabi ni Julian kay Fernando nang hindi siya tinitingnan. Mas malalim na ang boses niya ngayon, pause sa mga taon at tagumpay. Pero pareho pa rin ang epekto sa tuhod ko. "Kailangan kong makausap ang asawa mo." Nagbulol si Fernando tungkol sa pagkakamali ni Julian. Na hindi naman importante ako. Pero hindi nakikinig si Julian. Naglakad siya diretso kung saan ako nakatayo. Nagyayelo sa lilim. Huminto siya ng sapat para maramdaman ko ang pabango niya. Mamahalin at sophisticated. Hindi katulad ng aftershave na ginagamit niya noong college. "Marina," sabi niya, at ang pangalan ko sa labi niya pagkatapos ng 30 taon ay nagpaluha sa mata ko nang hindi ko pinayagan. "Julian," bulong ko pabalik, halos hindi makapagsalita. Walang pag-alinlangan. Hinawakan niya ang parehong kamay ko sa pareho niyang kamay. Katulad ng ginagawa niya noong bata pa tayo. Mainit at matatag ang kamay niya. At naramdaman ko ang kawalan ng wedding ring sa daliri niya. "Hinahanap kita ng 30 taon, sabi niya. Makapal ang boses sa emosyon. Kumikinang ang maitim niyang mata sa pinipigilan na luha at nang magsalita ulit siya. Tumunog ang mga salita sa buong ballroom na biglang tumahimik. "Mahal pa rin kita."
Tumunog ang pagkahulog ng tsampag glass ni Fernando sa marmol na sahig na parang putok ng baril sa katahimikan. Ang mga salita ni Julian ay lumutang sa hangin sa pagitan natin na parang tulay na hindi ako sigurado kung matapang akong tawirin. Sa paligid natin, tumigil na epektibo ang gala. Namatay ang usapan sa kalagitnaan, habang ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ay nanonood sa eksena. Naramdaman ko ang kanilang curiosity na parang nasusunog ang balat ko. Pero ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Julian. Mas matanda at mas paus kaysa sa batang minahal ko. Pero hindi maikakaila na siya iyon. Nakakatawa ito. Pinutol ni Fernando ang sandali na parang kutsilyo. Tumayo siya sa pagitan namin. Namumula ang mukha sa hiya at galit. Marina, ano to? Binuka ko ang bibig para magsalita. Pero walang lumabas na salita. Paano ko ipapaliwanag ang 30 taong sakit na natago sa harap ng kwarto ng mga estranghero? Paano ko sasabihin sa asawa ko na wala siyang naging higit pa sa pansamantalang kanlungan mula sa sakit ng pagkawala ng tanging lalaking tunay kong minahal? Hindi inalis ni Julian ang tingin sa mukha ko. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Tanong niya. Malumanay ang boses, pero may hindi may kakailang autoridad ng taong sanay na sinusunod. Tumawa ng maalat si Fernando. Pribado. Asawa ko siya. Ano mang sasabihin mo sa kanya, sabihin mo sa harap ko. Hindi. Sabi ni Julian ng simple. Hindi pwede. Halos hindi makayanan ang bigat ng tingin niya. Makikita ko ang mga tanong doon, ang sakit na hindi naagapan ng panahon, ang pag-ibig na nakaligtas sa 3 dekada ng paghihiwalay. Pero nakikita ko rin ang panik ni Fernando, ang pagyanig ng kamay niya habang napagtatanto na gumuho ang maingat niyang planong gabi. Julian, sa wakas ay nasabi ko, halos bulong lang. Hindi ko kaya, hindi dito, hindi ganito. Tumango siya ng dahan-dahan. Naiintindihan sa paraang hindi kailanman naintindihan ni Fernando. Siyempre, pero kinuha ni Julian ang isang puting calling card na may silver embossed letters mula sa bulsa ng kanyang coat. Tawagan mo ako. Kailangan nating mag-usap. Kinuha ko ang card nang nanginginig ang daliri. Nagkadikit ang kamay namin saglit. Parang kuryente ang haplos na nagpaalala kung ano ang pakiramdam ng pagiging hinawakan ng may pag-ibig sa halip na pag-aari. Alis na kami, anunsyo ni Fernando ng malakas. Hinawakan ang braso ko ng sapat para mag-iwan ng pasa. Gayon, dumilim ang mukha ni Julian nang makita ang kapit ni Fernando sa akin at sa isang saglit ay akala ko ay makikialam siya. Pero umiling ako ng bahagya at umatras siya. Nakakuyom ang panga sa halatang pagsisika. Naghihintay ako ng tawag mo, sabi niya ng mahina. Hinila ko ni Fernando sa ballroom. Dumadaan sa mga mukha na nakatingin at bulungan ng haka-haka. Hinigbitan ko ang calling card ni Julian sa kabilang kamay ko. Matalim ang gilid na pumipisil sa palad ko na parang lifeline. Ang biyahe pawi ay bangungot ng galit at akusasyon ni Fernando. Pero halos hindi ko narinig. Ang isip ko ay bumalik sa maliit na university town kung saan ako naging bata, matapang at desperadong in love. Nagkakilala kami ni Julian noong 3rd year namin sa State University. Nag-aaral ako ng literature sa partial scholarship. Nagtatrabaho sa 3 part-time jobs para mabayaran ang kulang sa tuition. Siya ay nasa business school, matalino at ambisyoso, pero mabait sa paraang nagulat sa akin. Dapat ay hindi napapansin ng mga mayamang lalaki ang mga babaeng scholar tulad ko. Pero napansin ako ni Julian. Ang unang usapan namin ay sa library noong finals week. Nakahiga ako sa 3 upuan, napapaligiran ng textbooks at empty coffee cups. Nang lumapit siya na may bahagyang pagkiling ng ulo na nangangahulugang malalim ang iniisip. Parang kailangan mo ng tunay na pagkain. Sabi niya at mainit ang boses sa amusement. Sarado ang kantin sa loob ng 20 minuto. Pero may kilala akong bukas hanggang madaling araw. 24 hour dinner na may pinakamasarap na pea sa bayan. Itinaas ko ang tingin mula sa Victorian literature book ko. Handa nang tumanggi ng magalang. Wala akong pera para sa late night dinners at tiyak na walang oras para sa mga laro ng mayayamang lalaki sa mga katulad ko. Pero nang makita ko ang maitim at seryosong mata niya na buong tapat, may nagbago sa loob ko. Hindi ko afford ang restaurant, sabi ko ng tapat. Pero salamat. Hindi ko tinanong kung kaya mo. Sagot niya ng mahinahon. Tinanong ko kung gutom ka. Ganyan si Julian, diretso, tapat, tumatago sa mga pakitang tao para marating ang puso ng bagay. Pumunta kami sa dinner na yon at binilhan niya ako ng apple pie at nakinig habang nagkukwento ako tungkol sa books, dreams, at scholarship na ayaw kong mawala. Hindi siya nagtry magpa-impress sa kwento ng yaman ng pamilya niya o future plans. Nakinig lang talaga. Naging inseparable kami pagkatapos noon. Ipinakilala ko ni Julian sa mundo niya ng cocktails at country clubs.
Pero nakakalusot din siya sa mga iyon para tuklasin ang mundo ko ng midnight study sessions at shared pizza sa maliit na dorm rooms. Nag-uusap kami tungkol sa lahat, literatur at business, pamilya at pangarap, ang future na buong-buo naming pinagtitibay. Ang gabi na nagropose siya ay perpekto sa simplicity. Nakaupo kami sa paborito naming spot sa tabi ng lake sa campus. Nanonood ng sunset sa bundok. Kinuha ni Julian ang emerald ring ng lola niya. Antike at maganda. At nanginginig ang kamay niya habang isinuot ito sa daliri ko. Pakasalan mo ako, Marina, sabi niya, makapal ang boses sa emosyon. Gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagpapasaya sa iyo. Sinabi kong nang walang pag-aalinlangan. 22 taong gulang kami at naniniwala na sapat ang pag-ibig para malampasan ang anumang hadlang. Naglano kami na maliit na kasal pagkatapos ng graduation. Honeymoon sa Europe. Apartment na paghahasyan habang tinatapos ni Julian ang MBA niya. Parang posible ang lahat kapag 22 ka at in love. Pero may ibang plano ang mga magulang ni Julian. Sina Carlos at Victoria Montenegro ay old money sa lungsod. Uri ng tao na sinusukat ang relasyon sa social advantage at business connections. Nang malaman nila ang engagement ni Julian sa scholar mula sa middle-class family, mabilis at brutal ang reaksyon. Binalaan nilang alisin ang mana ni Julian ng tuluyan. Walang tuition, walang trust fund, walang pwesto sa family business empire na binuo ng maraming henerasyon. Pero mas malala pa, binalaan nilang sisirain ang scholarship ko, ang future ko, lahat ng pinaghirapan ko. May connection si Carlos Montenegro kahit sa university admin. Isang salita lang niya at mawawala ang lahat. Hindi nila ito magagawa, sabi ni Julian nang sabihin niya sa akin ang ultimatum. Nasa apartment niya kami at maputi ang mukha niya sa galit. Lalaban ako. Alis ako sa pera, sa business, sa lahat. Magiging tayo ng mag-isa. Pero buntis na ako sa anak niya. Kahit hindi ko pa sinasabi. Nalaman ko ito 3 araw bago. Nakaupo sa sahig ng dorm bathroom na may plastic pregnancy test sa nanginginig na kamay. 22 taong gulang. Takot na takot at desperadong in love sa lalaking sisirain ng pamilya namin bago pa nila ako tanggapin. Nang gabing iyon, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Binriyak ko si Julian nang hindi sinasabi ang tungkol sa babi. Ibinalik ko ang ring ng lola niya at lumayo sa lahat ng pinagsama namin. Sinabi kong napagtanto ko na magkaiba tayo, na hindi ko gusto ang buhay na iniaalok niya. Nakita ko ang paggabali ng puso niya ng Liv. Nakita ko ang kalito at sakit sa mata niya at halos bumagsak ako. Pero nanatili akong matatag. Pinaniwala ko siyang nawala ang pag-ibig ko sa kanya sa halip na sabihin ang totoo. Na tinakot ako ng banta ng mga magulang niya. Nadala ko ang anak niya. Na isinakripisyo ko ang future natin para protektahan siya sa pagpili sa pagitan ko at ng lahat ng kilala niya. 3 linggo pagkatapos, nawala ang baby. Miscarriage sa 8 weeks, biglaan at mapangwasak. Nagdurugo ako mag-isa sa yard ng hospital. Umiyak hindi lang sa anak na nawala, kundi sa future na wala na. Sinubukan akong i-contact ni Julian sa mga linggong iyon. Nag-iwan ng messages na hindi ko sinagot. Lumilitaw sa mga lugar na alam niyang pupuntahan ko. Iniiwasan ko siya ng may husay ng taong masyadong nasaktan ang puso para mag-risk na mas masaktan pa. Sa wakas ay tumigil siya. Sa wakas ay nagtapos siya at lumipat at hindi ko na siya nakita hanggang gabing iyon. Ilang buwan pagkatapos ng break-up, pinakasalan ako ni Fernando Montalvo. Kilala siya na negosyo ng tatay ko. 12 taong mas matanda sa akin at ganap na iba kay Julian sa lahat ng mahalaga. Matatag, predictable, ganap na ligtas. Nang sabihin kong, hindi dahil minahal ko siya, kundi dahil pagod na akong mag-isa sa sakit. Pagod na umiiyak tuwing gabi sa lahat ng nawala. Akala ko matututo akong magmahal kay Fernando, kahit makakahanap ng satisfaction sa buhay na iniaalok niya. Mali ako, tulad ng maraming bagay. Lumabas na controlling si Fernando sa mga paaang naintindihan ko pagkatapos ng maraming taon. Nagsimula ng maliit, suggestions tungkol sa damit ko, friends ko, paraan ng pagsasalita ko sa publiko. Unti-unti naging demands iyon. Pagkatapos ay ultimatum. Inihiwalay niya ako sa college friends ko. Pinaniwala na mas mababa ang pamilya ko sa circle niya. Ginawa akong financially dependent sa monthly allowance niya. Ang naisip kong proteksyon ay naging possession. Sa halos 30 taon, nabuhay ako bilang asawa ni Fernando. Ginaganap ang role na isinulat niya para sa akin. Natuto akong tumahimik sa dinners, magdamit ng naayon sa business events niya. Humingi ng permiso bago gumastos o magplano. Naging uri ako ng babaeng humihingi ng paumanhin sa pagiging masyadong maingay sa mga lugar na hindi siya welcome. Pero hindi ko kailanman nakalimutan si Julian.
Daladala ko ang love story namin sa loob ko, na parang lihim na sugat na hindi kailanman gumaling. Binabasa ko ang business news ng regular. Sinusundan ang career niya mula sa malayo, habang binubuo niya ang sariling empire nang walang tulong ng mga magulang. Ipinagdiriwang ko ang mga tagumpay niya at nalulungkot sa mga failure mula sa malayo. Laging nagtatanong kung naalala pa ba niya ako. Ngayon, nakaupo sa kotse ni Fernando, habang siya'y nagagalit tungkol sa hiya na idinulot ko. Hinigbitan ko ang calling card ni Julian at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga dekada. Pag-asa. Ang calling card ay parang apoy sa kamay ko, habang nakaupo ako sa kwarto namin ng gabing iyon. Tinitingnan ang simpleng puting rectangle na may silver embossed letters. Julian Montenegro, C ng Montenegro Industries, isang numero, isang email, 30 taon ng paghihiwalay na nabawasan sa ilang linya ng text. Nagkulong si Fernando sa studio niya pag-uwi namin mula sa gala, at naririnig ko siyang nasa telepono kasama ang business partners. Pataas-baba ang boses sa desperate explanations. Makapal ang dingding ng bahay namin, pero hindi sapat para i-block ang panic niya. Nakasalalay ang lahat sa meeting ngayong gabi kasama ang bagong C, at sa halip na masikir ang contract, nakita niya ang nakaraan ng asawa niya na sumabog sa kasalukuyan na parang bomba. Dapat sinabi ko sa kanya years ago. Dapat binanggit ko ng kasual sa breakfast o sa isa sa tahimik naming dinners na minsan nakilala ko ang isang Julian Montenegro. Pero paano mo ipapaliwanag na nagpakasal ka sa isang lalaki habang patuloy na desperadong minamahal ang iba? Paano mo aminin na ang napakaraming taon ng kasal ay itinayo sa pundasyon ng nasirang puso? Inevitable na bumalik ang isip ko sa araw na iyon sa dinner nang ibalik ko kay Julian ang ring ng lola niya. Parang putok ang maliit na tunog ng metal sa kahoy. Nagtaka ko kung hawak pa ba niya ito o ibinalik na sa family jeweler decades ago. Resignado na hindi na ako babalik. Hindi ko malalaman, pero hinahabol ako ng tanong habang tinitingnan ang calling card at nagtataka kung totoo ba ang second chances o biro lang ng universe sa mga taong nawalan na ng lahat ng mahalaga. Kinailangan kong magdesisyon bukas kung tatawagan ko ba ang numerong nasa puting card na iyon. Kung bubuksan ko ang pinto na isinara ko 3 dekada na ang nakalipas, ng bata, buntis, at takot ako na isipin kong hindi sulit ang laban para sa pag-ibig. Ang tanong ay kung matapang na ba ako ngayon, para malaman kung ano ang maaring naging iba kung pinili kong lumaban sa halip na tumakas. 3 gabi akong hindi nakatulog. Tinitingnan ang calling card ni Julian, bago ko nahanap ang tapang na tumawag. Sa bawat tagkuha ko ng telepono, tumutunog sa isip ko ang boses ni Fernando sa lahat ng dahilan kung bakit hindi dapat. Lahat ng paraan na sisirain nito ang maingat naming binuong buhay. Pero nang magising ako ng alas negatibo, 3 ng madaling araw, napagtanto kong ang maingat na binuo ay isa pang paraan lang ng pagsasabi na ganap na walang laman. Huwebes ng umaga, maaga umalis si Fernando para sa golf meeting kasama ang potential investors. Mga desperadong katulad niya na sinusubukang iligtas ang nalulunod na negosyo sa handshakes at fake promises. Naghintay ako hanggang marinig ko ang kotse niya na lumabas ng garage, bago ako lumakad patungo sa kitchen phone. Nanginginig ang kamay habang dinidial ang numero sa silver embossed card. Montenegro Industries, Office of MR Montenegro. Isang profesional na babaeng boses ang sumagot. Hello. Nagpause ako. Napagtanto na hindi ko alam kung paano ako magpapakilala. Hindi na ako ang college girlfriend ni Julian. Hindi na ang lost love niya. Ako ang asawa ni Fernando Montalvo. Tumatawag sa lalaking nagdeklara ng pag-ibig sa akin sa harap ng ballroom ng pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Si Marina Montalvo ito. Hiniling ni MR Montenegro na tawagan ko siya. Maikling katahimikan. Pagkatapos, lumambot ng halata ang boses. Siyempre po, MRS Montalvo. Naghihintay po si MR Montenegro ng tawag ninyo. Pwede po ba kayong maghintay saglit? Parang walang hanggan ang paghihintay. Hinigbitan ko ang telepono ng sapat na pumuti ang knuckles ko. Nakikinig sa classical music na nagpapaalala sa akin ng concerts na pinupuntahan namin ni Julian noong estudyante. Ipinakilala niya ako kay Mozart at Beethoven. Nakaupo sa tabi ko sa University Auditorium at nanonood sa mukha ko habang nadiskubre ko ang ganda ng mga sinfonya na hindi ko pa naririnig noon. Marina. Dumating ang boses niya sa linya na parang haplos. Katulad ng paraan niya ng pagtawag sa pangalan ko nang tayo'y mag-isa sa apartment niya. Magkayakap at nag-uusap tungkol sa future natin. Salamat sa pagtawag. Muntik ko nang hindi gawin, inamin ko, nagulat sa sariling katapatan. Hindi ako sigurado kung matalino to. Walang kinalaman ang pagiging matalino dito. Sabi ni Julian ng mahinahon. May mga bagay na kailangan lang. Maaari ba tayong magkape sa lugar na walang istorbo?
Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa lugar na hindi kami matatagpuan ni Fernando, na hindi magdulot ng isa pang eksena katulad ng sa gala. May maliit na cafe sa Main Street, ang Blue Moon Cafe. Kilala mo ba? Hahanapin ko. Pwede ka bang nandun sa loob ng 1 oras? 1 oras. 60 minuto para magdesisyon kung matapang ba akong makita ulit siya. Umupo sa harap niya at makinig sa kailangan niyang sabihin. 60 minuto para pumili sa pagitan ng kilalang buhay at posibilidad ng isang bagay na akala ko na wala na magpakailanman. Nandoon ako. Sabi ko at ibinaba ko ang telepono bago ko mabago ang isip. Ang Blue Moon Cafe ay nakatago sa pagitan ng bookstore at vintage clothing shop. Uri ng lugar kung saan nakaupo ang mga artista at estudyante ng maraming oras habang nagtatrabaho sa nobela o nag-aaral para sa exams. Nadiskubre ko ito years ago sa isa sa bihirang solo outing ko at pumupunta ako rito minsan kapag masyadong nakakasakal ang kontrol ni Fernando. Kapag kailangan kong alalahanin na may mundo sa labas ng marble-floored house namin, kung saan malayang tumatawa ang tao at nag-uusap tungkol sa ideyas sa halip na stock portfolios. Dumating ako 15 minuto ng maaga at pumili ng table sa sulok sa likod, kung saan nagbibigay ng privacy ang shadows ng exposed brick walls. Amoy ng roasted coffee beans at cinnamon pastries ang cafe, at ang low murmur ng usapan ay gumagawa ng kokoon ng anonymity. Nag-order ako ng cafe latte na hindi ko naman gusto at pinanood ang pinto. Tumitibok ang puso ko na parang nakakulong na ibon. Dumating si Julian ng eksakto sa oras. Sinuri ang kwarto hanggang makita ang mata ko. Iba siyang tingnan sa daylight na pumapasok sa bintana ng cafe. Mas matanda, pero mas solid sa ilang paraan. Ang batang minahal ko ay naging lalaki na nag-uutos ng atensyon nang hindi humihingi. Nasuot ang authority na parang well-tailored suit. Pero nang ngumiti siya sa akin, tunay na ngiti sa unang pagkakataon mula sa gabing iyon sa gala. Nakita ko ang bakas ng 22-year-old na nagpropose sa akin sa tabi ng leke. Maganda ka, sabi niya habang umuupo sa harap ko, at naramdaman ko ang init sa pisngi ko. Hindi na ako tinawag na maganda ni Fernando sa loob ng maraming taon. Maganda siguro kapag nakaayos ako para sa business functions niya. Acceptable, presentable, pero hindi kailanman maganda. Mukha kang successful, sagot ko. Iniiwasan ang compliment dahil hindi ko na alam kung paano tanggapin. Bahagyang nawala ang ngiti ni Julian. Ang tagumpay ay hindi kapareho ng kaligayahan, Marina. Natuto ako niyan sa mahirap na paraan. Dumating ang waitress para kunin ang order ni Julian. Black coffee, katulad ng iniinom niya noong college nang mag-stay up all night mag-aral. Pagkaalis nito, kumalat ang awkward silence sa pagitan namin. Puno ng 30 taong hindi nasabing salita at hindi nasagot na tanong. Bakit ka umalis? Tanong ni Julian sa wakas. Tahimik pero diretso ang boses. Ang tunay na dahilan, hindi ang kwento tungkol sa pagkakaiba ng gusto natin. Hindi ako naniniwala, kahit isang segundo. Nasa isip ko na ang conversation na ito sa loob ng 3 araw. Sinusubukang maghanap ng salita na magpapaliwanag ng hindi masyadong nagbubunyag. Pero nakaupo sa harap niya. Nakikita ang sakit na naninirahan pa rin sa maitim niyang mata pagkatapos ng lahat ng taon. Napagkwento ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko tungkol sa banta ng tatay niya. Tungkol sa meeting sa malamig na opisina sa downtown, kung saan inilatag ni Carlos Montenegro, kung paano niya sisirain ang future naming dalawa kung hindi ako alis. Sinabi ko tungkol sa pagbubuntis na itinago ko sa lahat. Tungkol sa pagkawala ng Bobby 3 linggo pagkatapos ng break-up. Tungkol sa pagpapakasal kay Fernando dahil pagod na akong umiyak mag-isa. Nakinig si Julian nang walang pagputol. Pumuputi ang mukha niya sa bawat revelation. Nang matapos ako, umupo siya sa stone silence ng mahabang sandali. Nakakuyom ang mga kamao sa maliit na table ng cafe. Binantaan ka ng tatay ko, sabi niya sa wakas, mortal na tahimik ang boses. At buntis ka sa anak ko. Tumango ako, hindi makapagsalita. Diyos ko, Marina. Pinahiran ni Julian ang buhok niya gamit ang parehong kamay. Isang galaw na naalala ko kapag overwhelmed o frustrated siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka pumunta sa akin? Dahil 22 taong gulang ako at takot na takot. Sabi ko ng halos bulong. Dahil pinaniwala ako ng tatay mo na ang pagmamahal natin ay sisirain tayong dalawa. Dahil akala ko pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan ako. Tumawa si Julian. Pero walang katatawanan doon. Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagsira sa puso ko at paglaho mula sa buhay ko. Pinrotektahan mo ako sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa akin sa loob ng 30 taon na hindi ako sapat para itago ka. Ang sakit sa boses niya ay hindi makayanan. Inabot ko ang kamay sa table ng walang malay.
Tinakpan ang nakakuyom niyang kamao ng kamay ko. Julian, sobrang sorry ko. Iniisip ko na tama ako. Inikot niya ang kamay ng palm up. Hinawakan ang mga daliri ko sa kanya. Mainit at pamilyar ang haplos niya. Kahit pagkatapos ng 3 dekada. Namatay ang tatay ko 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya ng mahina. Sa huling 15 taon ng buhay niya, sinusubukan kong maging approved niya. Sinusubukan kong patunayan na kaya kong bumuo nang walang tulong niya. Hindi ko alam ang mga banta. Hindi ko alam ang ginawa niya sa'yo. Wala nang saysay, sabi ko. Kahit alam naming pareho na kasinungalingan iyon, mahalaga ito kaysa dati. Dahil ang pag-unawa sa nakaraan ang tanging paraan para magkaroon ng saysay ang kasalukuyan. Mahalaga sa akin, sabi ni Julian ng matatag. Mahalaga dahil kailangan mong malaman na hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal sa'yo. Hindi nang umalis ka, hindi nang nagpakasal ka kay Fernando, hindi nang nagpakasal ako kay Catalina. Dahil pinilit ng mga magulang ko na kailangan ko ng asawang angkop para sa appearances. Hinanap kita, Marina. Sa loob ng maraming taon, naghira ko ng investigators. Sinusundan ang mga lead na walang patutunguhan. Hindi ko kailanman nawalan ng pag-asa na makikita ulit kita. Sumikip ang puso ko sa sakit ng kanyang confession. Julian, nag-divorce ako kay Catalina 3 taon na ang nakalipas. Patuloy niya. Friendly naman, walang anak, walang tunay na pag-ibig, nawala sa kahit saan. Alam naming pareho na mali ang dahilan ng pagpapakasal namin. At noong nakaraang buwan, sa wakas ay nahanap kita. Na-trace ng investigators ko ang marriage records mo, ang address mo. Pinaplano kong lapitan ka ng maingat, diplomatic. Hindi ko inakalang papasok ako sa gala na iyon at makikita kitang nakatayo doon na parang galing sa panaginip. Ang bigat ng mga salita niya ay nanirahan sa pagitan namin na parang pangako at banta. Nahanap niya ako, pinaplano niyang i-contact ako. Hinanap niya ako sa loob ng 30 taon. Ang buhay na binuo ko kay Fernando, ang maingat na routine ng aming kasal, ang security na akala ko kailangan ko. Bigla itong naging fragile na parang tissue paper. Ano ngayon? Tanong ko. Kahit natatakot sa sagot. Hinigpitan ni Julian ang kamay ko. Depende sa'yo. Alam kong kasal ka. Alam kong komplikado to. Pero Marina, alam ko rin na tunay ang meron tayo at hindi ko iniisip na patay na iyon. Hindi para sa akin at hindi ko iniisip na para sa'yo rin. Tama siya at alam naming pareho. Nakaupo sa harap niya sa maliit na cafe na iyon. Naramdaman ko ang attraction sa pagitan namin na kasing lakas noong 22 taon kami at naniniwala na kaya ng pag-ibig ang lahat. Pero hindi na ako 22. 52 na ako at kasal sa lalaking kumokontrol sa bawat aspeto ng buhay ko, na hindi ako papayagang umalis ng walang laban. Hindi ako bibigyan ni Fernando ng divorce. Sabi ko ng mahina. Hindi kusang loob. Nakikita niya akong possession, hindi tao, at kailangan niya ng obedience ko para mapanatili ang image niya. Lalo na ngayong nahihirapan ang negosyo niya. Kung dayon, huwag kang humingi ng permiso. Sabi ni Julian ng simple. Iwan mo siya. Pasok ka sa trabaho para sa akin. Sisiguraduhin kong protected ka financially at legally. Lumutang ang offer sa hangin sa pagitan namin. Nakakaakit at nakakatakot ng sabay. Ang trabaho ay magbibigay sa akin ng independence. Paraan para mabuhay ng walang monthly allowance ni Fernando. Ang pagtatrabaho kay Julian ay magbibigay ng dahilan para makita ko siya araw-araw. Para muling buuin ang anumang koneksyon na natira sa pagitan namin. Pero nangangahulugan din yon ng digmaan kay Fernando. Na makikita ang pagtatrabaho ko kay Julian bilang pinakamalaking betrayal. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko. Kahit bahagi ng akin ay gustong sabihin agad. Gusto kong lumabas ng cafe na iyon at tumasok sa bagong buhay nang hindi lumilingon. Tumango si Julian nang may pag-unawa tulad ng dati. Kumuha ng lahat ng oras na kailangan mo. Pero Marina, kinuha niya ang isa pang calling card. Ito may personal cell number niya na nakasulat sa likod. Huwag kang mawala ulit. Ano man ang desisyon mo, huwag kang mawala, hindi ko kaya pang dumaan ulit doon. Kinuha ko ang card. Nagkadikit ulit ang mga daliri namin. Hindi ako mawawala. Pangako ko at seryoso ako. Umupo kami sa komportableng katahimikan ng ilang minuto pa. Umiinom ng malamig na kape, habang hinuhukay ang mga guho ng nakaraan namin. Nang tumayo si Julian para umalis sa wakas, yumuko siya at hinalikan ang pisngi ko ng mahinahon. Katulad ng ginagawa niya noong estudyante kami, at ihahatid niya ako pabalik sa dorm pagkatapos ng mahabang study sessions sa library. Naghihintay ako, sabi niya ng mahina, sa anumang mangyari. Pinanood ko siyang umalis, ang lalaking minahal ako sa loob ng 30 taon nang hindi alam kung bakit ko siya iniwan. Bigla na lang naging walang laman ang cafe nang wala siya. Parang nawala ang lahat ng ilaw sa kwarto.
Umupo ako mag-isa sa malamig kong kape, at sinubukang isipin kung ano ang itsura ng buhay ko kung matapang akong pumili ng pag-ibig kaysa security, posibilidad kaysa routine. Ang daan pauwi ay gulo ng traffic at mabilis na iniisip. Itinago ko ang calling card ni Julian sa bag ko, kasama ang una na ibinigay niya sa gala, at naramdaman ko ang mga ito na parang lihim na tibok. Sa pagpasok ko sa driveway namin, halos nakumbinsi ko ang sarili na kaya ko. Na masasabi ko kay Fernando na alis ako. Natatanggapin ko ang trabaho sa kumpanya ni Julian. Natapos na ang kasal namin. Pero naghihintay si Fernando sa kusina nang pumasok ako sa pinto, at isang tingin sa mukha niya ay nagsabi na baka hindi na akin ang desisyon pagkatapos ng lahat. Saan ka galing? Demand niya. Matulis ang boses sa hinala at galit na halos hindi mapigilan. Nagkape lang ako. Sabi ko nang maingat. Isinabit ang bag sa hook sa tabi ng pinto at sinusubukang magmukhang kasual na inosente. Kailangan ko lang makalabas ng bahay sandali. Cap. Inulit ni Fernando ang salita na parang foreign concept. 3 oras ako sa labas. Mas matagal kaysa sa napansin ko. Iba ang galaw ng oras kapag hinuhukay mo ang 30 taong buried feelings. Sinusubukang unawain ang mga desisyon na naghubog sa buong adult life mo. May mga errands pa ako pagkatapos. Sinungaling ako ng maayos. Pamimili, dry cleaning, mga dati. Lumapit si Fernando. Sinusuri ng kulay abo niyang mata ang mukha ko para sa signs ng pagsisinungaling. Pamimili, sabi niya. Nasaan nga? Lumubog ang tiyan ko. Masyado akong abala sa iniisip tungkol kay Julian. Masyadong overwhelmed sa usapan namin. Kaya diretso ako umuwi ng walang tigil kahit saan. Nakalimutan ko kunin. Ano ang iniisip mo? Mapanganib na tahimik ang boses ni Fernando. Ang tono na ginagamit niya kapag sinusubukan niyang kontrolin ang temper sa publiko. Ano kaya ang sobrang importante na nakalimutan mo ang tanging sinabi mong gagawin? Makikita ko ang trap na sumasarang sa paligid ko. Makikita ko ang hinala ni Fernando na nagkikristal sa isang bagay na mas mapanganib. Lagi na siyang seloso, possessive. Pero ang encounter sa gala kay Julian ay nag-trigger ng isang primitive na bagay sa kanya. Alam niyang nawawala ang kontrol at ang lalaking katulad ni Fernando ay gagawin ang lahat para mapanatili ang dominance sa itinuturing niyang property. Wala namang importante, sabi ko ng mahina, kinamumuhian ang sarili sa familiar na pagsuko. Sorry, babalik ako sa labas at kukunin ang mga pinamili ngayon. Hindi. Hinawakan ni Fernando ang braso ko. Ang mga daliri ay tumutusok sa laman ng sapat para mag-iwan ng pasa. Hindi ka alis kahit saan, hindi ngayon o bukas, hanggang hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Julian Montenegro. Sa isang sandali, nagkatitigan kami sa kusina ng marble-floored house na binili ni Fernando para ipakita ang tagumpay niya. Makikita ko ang reflection ko sa mata niya, at ang nakita ko doon ay hindi asawa o kompanyon o tao man lang. Ang nakita ko ay possession na nangahas na magkaroon ng sariling kalooban, at hindi kailanman naging uri ni Fernando Montalvo ang lalaking magtitiis sa pagsuway. Doon ko napagtanto ng malinaw na ang pagpili kay Julian ay hindi lang tungkol sa pag-ibig o second chances o paghilom ng lumang sugat. Ito ay tungkol sa survival dahil ang pananatili kay Fernando ay dahan-dahang papatayin ang bawat bahagi ng akin na buhay pa at masyado na akong nagbigay ng maraming taon ng buhay ko. Hinigpitan ni Fernando ang kapit sa braso ko hanggang makaramdam ako ng sakit at nakita ko ang isang flash sa mukha niya. Kasiyahan sa sakit ko. Ito ang tingin na nakita ko noon. Kahit lagi kong sinasabi sa sarili na naiisip ko lang. Nararamdaman ni Fernando Montalvo ang kasiyahan sa discomfort ko, sa obedience ko, sa maliliit na paraan na maipapakita niya ang kapangyarihan niya sa akin. Bitawan mo ako, sabi ko ng mahina. Sinusubukan ang tubig ng rebellion sa unang pagkakataon sa mga dekada. O ano? Malamig at predatory ang ngiti ni Fernando. Tatawagan mo ang boyfriend mo. Tatakbo ka kay Julian Montenegro at sasabihin mo kung gaano kasama ang asawa mo. Ang pang-asar sa boses niya ay dinisenyo para maging pakiramdam ko na tanga. Childish, na parang ang feelings ko ay walang kwentang pantasya. Ito ang teknike na pimperfect niya sa mga taon. Dismiss, diminish, control. Pero may nagbago sa akin mula nang umupo ako sa harap ni Julian sa cafe na iyon. Mula nang malaman ang totoo kung bakit nawasak ang pag-ibig namin. Bitawan mo ako. Ulit ko. Mas malakas na ang boses. Pagkatapos ng mahabang sandali, pinag-aralan ni Fernando ang mukha ko. Pagkatapos ay binawi ang braso ko ng sapat na lakas para matumba ako pabalik. Sa tingin mo in love ka? Sabi niya, ang boses ay naglalaman ng pang-asar sa edad ko at pagkilos na parang teenager sa unang crush. Nakakaawa, Marina, tunay na nakakaawa.
Kinuskos ko ang pulang marka na iniwan ng mga daliri niya sa braso ko. Mga marka na magiging purple bruises bukas. Ang nakakaawa ay ang lalaking kailangang saktan ang asawa para maramdaman ang kapangyarihan. Lumabas ang mga salita bago ko mapigilan at nakita ko ang mukha ni Fernando na pumuti sa galit. Sa napakaraming taon ng kasal, hindi ko siya kailanman kinausap ng ganito. Hindi ko kailanman hinamon ng direkta ang authority niya. Alam naming pareho na may fundamental na nagbago sa pagitan namin at walang balik sa maingat na sayaw ng dominasyon at submission na nag-define sa relasyon namin. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakakaawa? Sabi ni Fernando, mababa at mapanganibang boses. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa nakakaawa. 30 taon hinanap ka ni Julian Montenegro. 30 taon ng private investigators at false leads at desperate searches. At alam mo ba kung ano talagang nakakaawa? Alam ko kung saan ka buong panahon. Tinamaan ako ang mga salita na parang physical blow. Ano? Tumawa si Fernando, walang init o katatawanan. Narinig mo ba? Alam kong hinahanap ka ni Julian. Alam ko ang investigators, ang inquiries, ang background checks. Sigurado akong lumamig ang bawat lead. Ang bawat trace ay walang patutunguhan. Pinrotektahan kita mula sa kanya, Marina. Pinanatili ko siyang malayo sa kasal natin, sa buhay natin. Tiningnan ko ang asawa ko, ang lalaking kasama ko ng matagal, at napagtanto na hindi ko siya kilala talaga. Alam mo na hinahanap niya ako. Siyempre alam ko, hindi naman subtol si Julian Montenegro sa ginagawa niya. Ang pera ay may boses, darling, at hindi naman diskit ang mga investigators niya sa inquiries. Inayos ni Fernando ang necktie. Isang galaw na karaniwang nagpapahiwatig ng pagbabalik sa civilized behavior. Pero nanatiling malamig at kalkulating ang mata niya. Ang unang inquiry ay dumating ilang buwan pagkatapos namin magpakasal. Isang private detective na tumatawag. Nagtatanong tungkol sa'yo. Hindi mahirap malaman kung sino ang nasa likod. Naramdaman kong nanghina ang mga binti ko at hinawakan ko ang gilid ng kitchen counter para makapaghawak. Hindi mo sinabi sa akin. Bakit ko sasabihin? Para tumakbo ka pabalik sa college boyfriend mo. Para sirain mo ang kasal natin para sa ilang romantic fantasy. Umiling si Fernando nang may paghamak. Pinrotektahan ko ang relasyon natin, Marina. Pinrotektahan kita mula sa paggawa ng malaking pagkakamali. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Dumaloy sa akin ang pagkaunawa na parang malamig na tubig. Alam mo na kung nahanap ako ni Julian. Kung sinabi niya ang totoo kung bakit tayo naghiwalay, iwan mo ako. Matalim na parang kutsilyo ang ngiti ni Fernando. At gagawin mo yon kung lumitaw si Julian sa pintuan natin 0 years ago, 20 years ago. Iwan mo ba ako para sa kanya? Ang tapat na sagot ay, at alam naming pareho. Kahit sa pinakamalalim na kawalan ng saya kasama si Fernando. Kahit sa mga taon na parang life sentence ang kasal namin, para sa mga krimeng hindi ko naalala. Iwan ko siya para kay Julian nang walang pag-aalinlangan. Alam iyon ni Fernando. Umaasa siya sa kawalan ng alam ko, para mapanatili akong nakulong. Paano? Tanong ko, halos bulong. Paano mo pinigilan ang mga investigators? Pera, mostly, bribes, false information, dead ends. Kamanghamanghang kung ano ang gagawin ng tao sa tamang presyo. Nagbuhos si Fernando ng whiskey mula sa bote sa kitchen counter. Kaswal at walang pakialam ang galaw niya. Parang kinag-usapan lang namin ang panahon sa halip na 30 taon ng systematic manipulation. May connections din ako, Marina. Business partners na may utang sa akin, na makakapagpawalang bisa ng mga problema sa tamang konsiderasyon. Naisip ko si Julian na nakaupo sa harap ko sa cafe na sinasabi kung paano niya ako hinanap sa loob ng maraming taon, na hindi niya nawalan ng pag-asa na makita ako. Lahat ng taon ng investigation, ng pagsunod sa mga lead na walang patutunguhan, ng pag-hire ng detective after detective na binigyan ng false information dahil binayaran sila ng asawa ko para magsinungaling. Sinira mo rin ang buhay niya. Napagtanto ko nang may lumalaking horror. Hindi lang ako pinanatili mo palayo sa kanya. Pinahirapan mo siya sa loob ng 30 taon sa pamamagitan ng pagpapaniwala na ayaw ko siyang makita. Iniligtas ko ang buhay niya. Koreksyon ni Fernando ng malamig. Obsessed si Julian Montenegro sa iyo. Marina, ganap na obsessed. Kung hindi ako nakialam, sisirain niya ang buong future niya. Hinahabol ang babaeng nagpatuloy na pumili ng ibang landas. Hindi kita pinili, sabi ko. Ang totoo ay dumadaloy na parang lason mula sa lumang sugat. Nagkibit balikat ako sa iyo. Nagbakasal ako sa iyo dahil nasira ako, mag-isa, at akala ko hindi ko deserve ang mas mabuti. Pero hindi kita tunay na pinili, Fernando. Sa unang pagkakataon sa usapan namin, mukhang tunay na nasaktan si Fernando.
Hindi galit, hindi calculating, hindi controlling, kundi tunay na nasaktan sa mga salita ko. Napakaraming taon ng kasal, sabi niya ng mahina. Napakaraming taon ng pagbibigay sa'yo, pagprotekta, pagbibigay ng lahat ng maaaring kailanganin mo. At ito ang kapalit. Paghamak. Tinawag mo yung pagbibigay. Sabi ko, lumalakas ang boses sa bawat salita. Tinawag ko iyong pagbili ng obedience. Binigyan mo ako ng bahay at allowance at role na gampanan. Pero hindi mo ako binigyan ng pagpipilian. Hindi mo ako binigyan ng kalayaan. Hindi mo man lang ako binigyan ng basic respect ng katapatan. Katapatan. Tumawa ng mapait si Fernando. Gusto mo ng katapatan. Narito ang katapatan para sa'yo. Hindi ka minamahal ni Julian Montenegro, Marina. Minamahal niya ang memory mo. Ang fantasy ng kung sino ka noong 22 ka. 30 taon na siyang humahabol sa multo, at kapag napagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng naalala niya. Mawawala siya ng kasing bilis ng pagdating niya. Dinisenyo ang mga salita para saktan. Para magduda ako sa sarili ko, kay Julian, at sa posibilidad ng ibang buhay. Pero sa halip na pahinain ang determinasyon ko, ang kalupitan ni Fernando ay nagpalakas lang nito. Dahil alam ko sa pinakamalalim na bahagi ng sarili ko na mali siya. Hindi si Julian na in love sa 22-year-old ako, ulit sa gala na iyon. Tiningnan niya ako kung paano ako ngayon. Pagod at minarkahan ng mga taon ng emotional abuse at gayunpaman sinabi niya na mahal pa rin niya ako. Mali ka, sabi ko ng simple. Ako ang tama. Hayaan mo akong magtanong, Marina. Kapag napagtanto ni Julian na hindi ka na ang sweet college girl na naalala niya, kapag nakita niyang pinabayaan mo ang sarili mo, na naging eksakto ang uri ng middle-aged housewife na hindi niya kailanman pipiliin para sa sarili niya, talagang naniniwala ka na magmamahal pa rin siya sa'yo. Tiningnan ko ang asawa ko, ang lalaking sumira ng sistematiko sa self-confidence ko sa loob ng maraming taon. At naramdaman ko ang isang bagay na nabali sa loob ko na parang tensyon na cable na sa wakas ay sumuko sa sobrang pressure. Alam mo ba, Fernando, wala akong pakialam kung mahal pa rin ako ni Julian o hindi. Wala akong pakialam kung magbabago ang isip niya bukas at magdesisyon na tama ka. Dahil kahit papaano, binigyan niya ako ng pagpipilian. Nag-alok siya ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili ko kung ano ang gusto ko sa halip na manipulahin at kontrolin ako para sumunod. Kinuha ko ang mga calling cards ni Julian mula sa bag ko. Pareho. At inilagay sa kitchen counter sa pagitan namin na parang declaration of war. Nag-alok si Julian ng trabaho, financial independence. Ang pagkakataon na bumuo ng buhay na akin. Hindi sa lalaking iniisip na pag-aari niya ako. Nanahimik ng husto ang mukha ni Fernando. Hindi mo tatanggapin ang trabahong iyon. Tatanggapin ko. Hindi, Marina, hindi mo gagawin. Bumaba ang boses ni Fernando sa tahimik at mapanganib na tono na ginagamit niya kapag malapit na siyang magbanta. Dahil kung susubukan mong iwan ako, kung susubukan mong magtrabaho para kay Julian Montenegro o kahit kanino, sisirain kita financially. Sisiguraduhin kong wala kang makukuha sa divorce settlement. Itatagal kita sa korte ng maraming taon hanggang tumanda ka at maging mahirap para magsimula ulit. Naroon ang totoo tungkol sa kasal namin na inilatag. Walang pag-ibig, walang companionship, kahit affection, puro property at control, backed by threat of economic destruction. Hindi kailanman minahal ako ni Fernando. Kinolekta niya ako katulad ng pagkolekta niya ng expensive art at vintage wines, bilang simbolo ng kanyang tagumpay at good taste. Subukan mo, sabi ko, nagula sa kalmadong tunog ng boses ko. Pero mas maraming pera at mas magagaling na abogado si Julian kaysa sayo. At hindi tulad mo, hindi niya kailangang sirain ang tao para maramdaman ang kapangyarihan. Ang pagbanggit sa superior resources ni Julian ay tinamaan si Fernando na parang physical blow. Namula ang mukha niya at makikita ko ang vein sa noo niya na tumitibok sa repressed na galit. Kinamumuhian ni Fernando Montalvo na ipinaalala na siya ay novio riche. Na ang pera at status niya ay recent acquisitions na itinayo sa leverage debt at desperate schemes. Kinakatawan ni Julian ang lahat ng aspiration ni Fernando na hindi niya kayang abutin. Old money, real power, success na hindi dependent sa pagdurog ng iba. Lumabas ka sa bahay ko, sabi niya sa wakas, nanginginig ang boses sa halos hindi makontrol na galit. Kung gusto mo, sagot ko at naglakad patungo sa hagdan para mag-empake ng gamit. Babalik ka, sigaw ni Fernando sa likod ko. Malakas nang tumunog sa marble floors at malamig na dingding ng bahay na hindi kailanman naging tahanan. Kapag napagtanto mong hindi ka gusto ni Julian na middle-aged housewife, kapag nalaman mong hindi ka makakasurvive sa totoong mundo nang walang nag-aalaga sa'yo, babalik ka na gumagapang. At baka, kung hihingi ka ng maayos,
Isaalang-alang kong tanggapin ka ulit. Huminto ako sa hagdan at tumingin pababa sa asawa ko ng maraming taon. Ang lalaking sistematikong inihiwalay ako sa lahat ng minahal ko, na nagsinungaling sa akin sa loob ng 3 dekada tungkol sa mga pagsisikap ni Julian na hanapin ako. Na tunay na naniniwala na masyado akong mahina at nasira para mabuhay ng walang kontrol niya. Hindi, Fernando, sabi ko ng mahina. Hindi ako babalik dahil anuman ang mangyari kay Julian. Anuman ang mangyari sa trabaho o future o kahit ano. Sa wakas naiintindihan ko ang isang mahalagang bagay. Mas gusto kong mag-isa sa natitirang buhay ko kaysa gumugol ng isa pang araw, kasama ang taong nakikita ako bilang possession sa halip na tao. Habang umaakyat ako sa hagdan para mag-empake ng damit, naririnig ko si Fernando sa likod ko. Nasa telepono na ulit, pataas-baba ang boses sa galit na explanations. Malamang tumatawag sa lawyer o business manager, isa sa iba pang lalaking tumutulong sa kanya na mapanatili ang ilusyon ng tagumpay at respectability. Pero sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi ako nakikinig sa boses ni Fernando Montalvo nang may takot o anxiety o pangangailangan na pasayahin. Nakikinig ako dito na parang background noise. Isang bagay na hindi na ugnay na malapit nang mawala ng tuluyan. May tawag akong kailangang gawin, trabaho na tatanggapin, at buhay na aking agawin. At nagsisimula na ngayon. Tumawag ako kay Julian mula sa kotse ko sa parking ng isang downtown hotel. Nanginginig pa rin ang kamay mula sa confrontation kay Fernando. Nagtatakip ang araw sa horizon ng lungsod. Pinipinta ang mga bundok sa shades ng ginto at lila na nagpapaalala sa akin ng mga hapon na ginugol namin ni Julian sa pag-aaral sa campus. Kung kailan walang limitasyon ang future at sapat ang pag-ibig para malampasan ang anumang hadlang. Marina, sagot ni Julian sa unang ring na parang naghihintay siya sa tabi ng telepono. Ayos ka ba? Mukhang upset ka. Iiwan ko siya. Sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Mas matatag ang boses ko kaysa sa pakiramdam ko. Si Fernando. Iwan ko siya ngayong gabi at gusto kong tanggapin ang offer mo ng trabaho. Maikling katahimikan. Pagkatapos dumating ang boses ni Julian na mainit at sigurado. Saan ka? Sa Marriott Hotel sa downtown. Hindi ako makapag-isip ng ibang lugar. Manatili ka diyan. Darating ako agad. 20 minuto pagkatapos, pinanood ko sa lobby windows habang humihinto ang itim na kotse ni Julian sa valet. Lumitaw siya na naka-jeans at simpleng gray sweater. Mukhang mas katulad ng college boy na minahal ko kaysa sa powerful C na nagkukomento sa boardrooms at multi-million-dollar deals. Nang makita niya akong nakaupo sa isa sa leather chairs sa lobby, lumiwanag ang mukha niya sa halo ng relief at mas malalim na bagay. Pag-asa. Nasugatan ka ba? Tanong niya habang umuupo sa tabi ko at agad napansin ang mga pasa sa braso ko kung saan hinawakan ako ni Fernando. Nakakuyom ang panga niya sa controlled na galit. Pinatong niya ang kamay sayo. Wala namang hindi ko kaya, sabi ko. Kahit alam naming pareho na hindi ganap na totoo iyon. Ang abuse ni Fernando ay psychological sa mahabang panahon kaya ang physical component ay naramdaman na natural na escalation. Hindi deviation sa usual behavior niya. Maingat na inabot ni Julian. Hinaplos ng mahinahon ang purple marks sa forearm ko. Walang dapat maglagay ng kamay sayo nang may galit, Marina. Walang dapat. Ang tenderness sa boses niya, ang maingat na paraan ng pagsusuri sa mga pasa na parang kayang pagalingin niya sa sheer willpower, ay nagpaluha sa mata ko. Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng pagiging tratuhin ng may genuine concern. May taong nagmamalasakit sa sakit ko, sa halip na itakwil bilang weakness o drama. Sabihin mo sa akin ang nangyari, sabi ni Julian ng mahina. At sinabi ko ang revelation ni Fernando na alam niya ang search ni Julian sa loob ng 30 taon. Ang systematic sabotage ng bawat investigation. Ang threats at manipulation na nagpanatili sa amin na magkahiwalay. Nakinig si Julian ng lumalaking disbelief at galit. Nakakuyom ang mga kamao, habang lumilinaw ang full extent ng deception ni Fernando. Putangina, sabi niya sa wakas, paus ang boses sa emosyon. 30 taon na nagtatanong kung naalala mo ba ako. Kung nagsisisi ka ba sa pag-alis. 30 taon na naniniwala na baka hindi ako nakipaglaban ng sapat para sa'yo. Na baka talaga nawala ang pag-ibig mo sa akin. Hindi ko kailanman tinigilan ang pagmamahal sa'yo, sabi ko. Lumabas ang mga salita bago ko mapigilan. Ni isang araw sa 30 taon. Nagpakasal ako kay Fernando dahil nasira at mag-isa ako. Pero hindi ko kailanman tinigilan ang pagdadala sa'yo sa puso ko. Lumingon si Julian para harapin ako. Ang maitim niyang mata ay sinusuri ang mukha ko. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng panahong lumipas, ano ang gusto mo ngayon, Marina? Ito ang tanong na natakot akong sagutin, kahit sa sarili ko.
Ano ang gusto ko sa impossible situation na ito? Ang second chance na parang regalo at pagsubok ng sabay. Gusto kong matuklasan kung sino ako kapag walang takot. Sabi ko ng tapat. Gusto kong makita kung ano ang itsura ng buhay ko kung ako ang magdedesisyon sa halip na ipagdesisyon para sa akin. At gusto kong malaman kung tunay ba ang meron tayo para mabuhay sa lahat ng pinagdaanan natin. Ngumiti si Julian. Ang unang genuine smile na nakita ko mula sa kanya mula sa recognition moment sa gala. Kung gayon, tuklasin natin ng sama-sama. Kinabukasan, pumasok ako sa offices ng Montenegro Industries bilang bagong Director of Community Relations ni Julian. Isang posisyon na ginawa niya specifically para sa akin. Nagagamitin ang background ko sa literature at education para bumuo ng partnerships sa local schools at literacy programs. Makabuluhang trabaho. Ang uri ng trabaho na lagi kong pinapangarap at ang sweldo na inaalok ni Julian ay higit pa sa monthly allowance ni Fernando na pinarami sa 12,000 pesos kada linggo. Sabi niya nang pag-usapan namin ang posisyon sa dinner kagabi. Plus benefits, vacation leave, at complete autonomy sa department mo. Gusto kong magkaroon ka ng financial independence, Marina. Gusto kong hindi ka na dependent sa generosity ng iba para sa basic needs mo. Ang pera ay higit pa sa naisip kong kitain. Sapat para mag-rent ng sariling apartment, bumili ng sariling kotse, gumawa ng sariling desisyon kung paano gastusin ang oras at resources. Pero higit pa sa financial freedom, ang trabaho ay kumakatawan sa isang bagay na akala ko na wala na magpakailanman. Ang pagkakataon na mapahalagahan ang isip ko sa halip na obedience, ang mga ideya ko sa halip na katahimikan. Malugod akong sinalubong ni Margarita, ang assistant ni Julian, at binigyan ako ng tour sa offices. Ipinakilala sa department heads at ipinaliwanag ang iba't ibang community outreach initiatives ng kumpanya. Lahat ay professional at friendly. Tinatrato ako bilang valuable colleague sa halip na personal project ng boss. Sa katapusan ng unang araw ko, mas energized at may purpose ako kaysa sa nararamdaman ko sa mga dekada. Pero tapos na ang mga pagsisikap ni Fernando na kontrolin ang narrative. 3 araw pagkatapos kong magsimula sa bagong trabaho, tinawag ako ni Julian sa opisina niya nang may somber expression. Kailangan nating mag-usap, sabi niya habang isinasara ang pinto sa likod ko. Abala si Fernando. Inabot niya sa akin ang makapal na legal document na may official seals at threatening language. Sinusuhan ako ni Fernando ng alienation of affection, na sinasabing sadyang nakialam si Julian sa kasal namin at humihingi ng financial damages para sa pagkasira ng relasyon namin. Arkaikong legal concept na bihirang gamitin sa modern divorce proceedings. Pero nakahanap si Fernando ng mga abogado na handang ituloy. Nag-request din siya ng court order para i-freeze ang anumang joint assets hanggang matapos ang divorce. Patuloy ni Julian. Bank accounts, credit cards, pati ang kotse na dinadala mo. Sinusubukan niyang putulin ang access mo sa lahat. Umupo ako sa upuan sa harap ng desk ni Julian. Naramdaman ng familiar na bigat ng manipulation ni Fernando na naninirahan sa akin na parang nakakabulol na kumot. Kahit sinusubukan kong makawala sa kontrol niya, nakakahanap siya ng bagong paraan para matrap ako. Bagong methods para ipaalala ang dependence ko sa generosity niya. Gusto niyang gumapang akong bumalik. Sabi ko ng mahina. Iniisip niyang kung gagawin niya akong desperate at takot ng sapat. Susuko ako at babalik sa kanya. Umupo si Julian sa gilid ng desk niya. Sapat na malapit para makita ko ang determinasyon na nag-aapoy sa maitim niyang mata. Kung gayon hindi kanya kilala ng mabuti. Pero Marina, may isa pang bagay. Isang bagay na maaaring magpalit sa buong sitwasyon. Kinuha niya ang isa pang set ng documents. Ito may letterhead ng prestigious law firm sa downtown. Pinag-imbestigahan ng mga abogado ko ang business practices ni Fernando. Partikular ang real estate investments niya sa nakaraang dekada. Lumalabas na naglalaro siya ng napakapanganib na laro sa pera ng iba. Tiningnan ko ang mga papel. Sinusubukang unawain ang legal language at financial terminology. Anong kleseng laro? Yung maaring magdala sa kanya sa federal prison. Sabi ni Julian ng seryoso. Ginagamit ni Fernando ang development company niya bilang front para sa money laundering operations. Maruming pera mula sa iba-ibang sources. Ini-invest sa real estate projects niya at lumalabas na malinis sa kabilang dulo. Nagbuo na ng kese ang FBI laban sa kanya sa loob ng mga buwan. Tinamaan ako ang mga salita na parang physical blow. Si Fernando, sa lahat ng flaws niya, laging mukhang legitimate businessman, kahit hindi particularly successful. Ang ideya na involved siya sa criminal activities ay parang surreal. Tulad ng pagtuklas na ang lalaking kasama ko nang matagal ay estranghero pala. Gaano katagal mo nang alam to? Tanong ko.
Nagsospek ako na may mali sa finances niya nang magsimula akong mag-investigate sa kumpanya niya para sa possible contracts. Inamin ni Julian. Hindi nagmatch ang numbers, questionable ang funding sources. Pero wala akong proof hanggang mag-deep dive ang mga abogado ko. Nanatili akong nakatitig sa documents. Naunawaan ang implications ng sinasabi ni Julian. Kung maesto si Fernando sa money laundering, ma-freeze ang assets niya, isasara ang business niya, at magiging irrelevant ang anumang claim niya laban sa akin sa divorce. Pero nangangahulugan din yon na ang lalaking pinakasalan ko, kahit gaano kasama ang kasal namin, ay kriminal na gumagamit ng tahanan at kasal namin bilang cover para sa illegal activities. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Maingat na neutral ang ekspresyon ni Julian. Pero makikita ko ang proteksyon sa mata niya. Ang parehong fierce determination na nagpalakas sa kanya na hanapin ako sa loob ng 30 taon. Wala tayong gagawin. Gagawin ng FBI ang trabaho nila at haharapin ni Fernando ang consequences ng mga desisyon niya. Pero Marina, kailangan mong intindihin na kapag lumabas to, at malapit ng lumabas, maraming media attention. Ang kasal mo kay Fernando ay susuriin. Ang connection mo sa akin ay magiging public knowledge. Magiging uncomfortable sa ilang panahon. Naisip ko ang bahay na binahagi ko kay Fernando. Ang marble floors at expensive furniture na mukhang binili sa laundered money. Naisip ko ang charity galas na pinuntahan namin. Ang business partners na in-entertain namin. Lahat bahagi ng elaborate facade ng respectability ni Fernando. Gaano karami sa buhay namin ang itinayo sa mga sinungaling na hindi ko alam. Wala akong pakialam sa media attention. Sabi ko sa wakas. Mahalaga sa akin ang paggawa ng tama. At ang tama ay hayaan ang katotohanan na lumabas. Ano man ang ibig sabihin yon kay Fernando o sa akin. Tumango si Julian. May parang pride na kumikinang sa mukha niya. Ang babaeng minahal ko 30 taon na ang nakalipas ay sasabihin din ang eksaktong bagay. 2 linggo pagkatapos, inaesto si Fernando Montalvo sa opisina niya sa charges ng money laundering, fraud, at tax evasion. Malawakang binabalita ng local news ang story. Focus sa dramatic fall ng prominent businessman sa lungsod at milyon-milyong illegal transactions na nag-finance sa real estate empire niya. Ang divorce proceedings namin ay naging footnote lang sa mas malaking criminal case, na ang mga abogado ni Fernando ay masyadong abala sa pagpapanatili niya sa labas ng federal prison kaysa ituloy ang mga harassment suits laban sa akin. Pinanood ko ang news coverage mula sa penthouse apartment ni Julian, kung saan ako nanatili mula nang umalis ako sa hotel. Surreal ang pakiramdam na makita si Fernando na nakaposas. Inilalabas sa building kung saan siya nagnegosyo sa loob ng mga dekada. Ang lalaking kumontrol sa bawat aspeto ng buhay ko sa loob ng maraming taon ay mukhang maliit at takot sa tea. Hindi na siya ang intimidating figure na nagdominate sa kasal namin. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Julian habang umuupo sa tabi ko sa sofa nang lumipat ang news anchor sa ibang stories. Laya, sabi ko, nagulat sa katapatan ng sagot. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, ganap akong malaya. Inabot ni Julian ang kamay ko. Natural na nagkadikit ang mga daliri namin. Malaya para sa ano? Tiningnan ko ang lalaking minahal ako sa loob ng 30 taon, na nagbigay sa akin ng trabaho at financial independence at pagkakataon na matuklasan kung sino ako nang walang takot. Nagtaka ako kung hawak pa ba niya ang ring ng lola niya. Ang ibinalik ko sa dinner noon. Baka naitago niya ito na naghihintay katulad ng paghihintay niya sa akin. Malaya para malaman kung posible bang magmahal ulit sa parehong tao ng 2 beses, sabi ko ng mahina. Ang ngiti ni Julian ay sapat na sagot. 8 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng salamin sa bridal suite ng Four Seasons Hotel. Inaayos ang simpleng ivory dress na pinili ko para sa second wedding ko. Walang pagkakahawig sa elaborated dress na isinuot ko nang magpakasal kay Fernando. Walang train, walang veil, walang desperate attempt na kumbinsihin ang sarili na ang mamahaling tela ay magpapalit ng marriage of convenience sa love story. Ang dress na ito ay elegante sa simplicity. Perpekto para sa babaeng sa wakas ay natutunan ang pagkakaiba ng pagkibit-balikat at pagpili. Maganda ka, darling, sabi ni Margarita, na naging pinakamalapit kong kaibigan sa mga nakaraang buwan. Sinusulatan niya ang pearl necklace sa lig ko. Something borrowed mula sa sarili niyang koleksyon. Nagpapatuloy ng tradisyon na hindi ko naobserbahan ng maayos sa unang pagkakataon. Nahuli ng liwanag ng hapon ang mga perlas na pumapasok sa bintana ng suite, at sa isang sandali. Naibalik ako sa college days namin ni Julian nang gumugol kami ng lazy Sunday mornings sa apartment niya. Nagbabasa ng newspaper at nagpaplano ng future. Bata pa kami noon, siguradong ang pag-ibig ang tanging ingredient para sa happy ending. Ngayon, naiintindihan ko na ang pag-ibig ay simula lang,
ang pundasyon kung saan binubuo ang trust, respect, companionship, at ang libu-libong maliliit na desisyon na gumagawa ng buhay na sulit na paghahasyan. Nerbiyos ka ba? Tanong ni Margarita habang lumalayo para humanga sa trabaho niya. Excited. Koeksyon ko at napagtanto na totoo iyon. Nang magpakasal ako kay Fernando noon, numba ko sa sakit at desperate para sa security. Ngayon, pinapakasalan ko si Julian dahil pinili ko. Dahil gusto kong gugulin ang natitirang taon, kasama ang lalaking tapat na nagmamahal sa akin sa loob ng 3 dekada ng paghihiwalay. Isang mahinang katok sa pinto ang nag-interrupt sa mga iniisip ko. Pasok, sagot ko. Umaasa na ang wedding coordinator o baka si Daniela, ang kapatid na babae ni Julian, na lumipad mula sa ibang lungsod para sa ceremony. Sa halip, pumasok si Julian mismo sa kwarto. Mukhang nakakamanghang gwapo sa charcoal gray suit niya. Gumawa si Margarita ng sound ng disapproval sa lalamunan. Julian Montenegro, alam mong hindi dapat makita ang bride bago ang ceremony, saway niya. Bad luck. Hindi inalis ni Julian ang tingin sa mukha ko habang ngumingiti sa protesta ni Margarita. Pagkatapos ng 30 taon ng bad luck, sa tingin ko deserve namin ni Marina ang good fortune. Bukod pa, may dala ako na pag-aari niya. Kinuha niya sa bulsa ng coat ang maliit na velvet box na agad kong nakilala. Ito ang parehong box mula 31 taon na ang nakalipas. Ang naglalaman ng emerald ring ng lola niya nang magpropose siya sa tabi ng leke. Naputol ang hininga ko. Nang buksan niya ito, nahuli ng liwanag ang emerald ring ng eksakto tulad ng noon sa tabi ng tubig. Nang bata pa tayo at naniniwala na ang mga pangako na ginawa ng may luha ng saya ay hindi masisira. Itinago mo, bulong ko, lumuluha ang mata sa lahat ng taon. Siyempre itinago ko, sabi ni Julian ng mahina, hinawakan ang left hand ko sa kanya. Ang ring na ito ay palaging sayo, Marina. Naghihintay ito sayo buong panahon, katulad ko. Habang isinuot niya ang emerald sa daliri ko, kung saan ito nababagay. Naintindihan ko na may mga pangako na mas malakas kaysa sa mga puwersang sumusubok na sirain ito. May mga pag-ibig na sapat na pasensya para maghintay ng 30 taon para sa second chance. Bagay pa rin, bulong ko habang nakikita ang emerald na sumasalamin sa liwanag ng hapon. May mga bagay na itinakda. Sagot ni Julian habang itinataas ang kamay ko para halikan ang ring ng mahinahon. Pinunasan ni Margarita ang mga mata gamit ang panyo. Nagmumura tungkol sa hormonal reactions sa romantic gestures. Pero nakangiti habang inilalabas si Julian patungo sa pinto. Lumabas ka na, utos niya. Kailangan pa ng bride ng 5 minuto at kailangan mong makarating sa altar bago magtaka ang mga bisita kung nagbago ka ng isip. Huminto si Julian sa threshold. Tinitingnan ako ng paihong expression na mayroon siya sa gala 8 months ago. Wonder mixed with gratitude. Na parang hindi pa rin niya makapaniwala na totoo ako. Ako ang maghihintay sa dulo ng aisle. Sabi niya ng mahina. Alam ko, sagot ko. Naghintay ka ng 30 taon. Pagkaalis niya, nagbigay ako ng huling tingin sa sarili sa salamin. Ang babaeng tumingin pabalik ay mukhang mas matanda kaysa sa 22-year-old bride na nagpakasal kay Fernando. Pero mas malakas din, mas sigurado, mas tunay na masaya kaysa dati. Ito ay hindi babaeng nagkibit balikat sa security o tumakas sa sakit. Ito ay babaeng lumaban ang daan pabalik sa pag-ibig at matapang na agawin ito. Ang ceremony ay ginanap sa garden ng hotel na may view sa mga bundok na naging background ng college romance namin ni Julian. 50 bisita ang nakaupo sa puting upuan na inayos sa pagitan ng rosal at namumulaklak na puno. Mga kaibigan at kolegyes na tinanggap ako sa mundo ni Julian ng may init at genuine affection. Ito ay lahat ng hindi naging ang kasal kay Fernando. Intimate, joyful, focus sa celebration sa halip na status. Habang naglalakad ako sa petal-covered path, nakita ko si Julian na naghihintay sa altar. Mukhang sumisikat sa kaligayahan. Sa tabi niya ay ang best man niyang si David, college roommate niya, na tumulong sa paghahanap sa akin sa unang mga taon pagkatapos ng break-up namin. Nakilala ko si David noong nakaang buwan at nalaman kong palagi akong pinag-usapan ni Julian sa college days nila. Na kahit pagkatapos ng separation namin, patuloy na naghintay si Julian na magbago ang isip ko at bumalik sa kanya. Hindi kailanman tumigil si Julian sa paniniwala na kayo ay mean for each other. Sabi sa akin ni David sa dinner. Kahit nang magpakasal siya kay Catalina, kahit sa divorce, lagi niyang sinasabi na kung makikita ka ulit, gagastusin niya ang natitirang buhay sa pagbayad ng lost time. Ngayon, habang dumarating ako sa altar at hinawakan ni Julian ang mga kamay ko, nakita ko ang pangakong iyon na sumasalamin sa mata niya. Nawalan tayo ng 30 taon dahil sa manipulation ng iba at sarili nating youthful fears.
Pero may natitira tayong buhay para gumawa ng bagong memories. Para buuin ang partnership na pinangarap natin ng estudyante pa tayo na may higit na pag-asa kaysa pera. Maikli at deeply personal ang ceremony. Sa halip na generic vows, kami ni Julian ang nagsulat ng sarili naming salita. Mga pangako na nag-acknowledge ng sakit ng separation namin at miracle ng re-encounter. Nang magsalita si Julian tungkol sa pagmamahal sa akin sa loob ng 30 taon ng kawalan. Sa hindi pag-give up sa pag-asa na makakabalik tayo sa isa't isa, walang tuyong mata sa mga bisita. Nangangako akong hindi nahahayaan ang takot na magdesisyon para sa atin. Sabi ko ng turn ko. Nangangako akong magtitiwala na sulit ang pag-ibig na labanan. Sulit na piliin ito araw-araw. Sulit na maniwala dito, kahit imposible ang tingin. Nang ideklara kami ng officiant na mag-asawa, hinalikan ako ni Julian nang may 30 taong longing at gratitude. Sumabog ang garden sa palakpakan at masayang tawa. Pero ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko at ang bulong ni Julian sa wakas laban sa labi ko. Sa reception sa ballroom ng hotel, ang paihong space kung saan kami ni Fernando dumalo sa maraming business functions sa loob ng mga taon. Nagpapanggap na masayang mag-asawa habang pinapanatili ang maingat na emotional distance na nag-define sa kasal namin. Ngayong gabi, ang ballroom ay naging magikal. Candlelit tables, soft jazz music, at genuine celebration na nangyayari kapag nagkakasama ang tao para saksihan ang tunay na pag-ibig. Sa first dance namin, sumayaw kami ni Julian sa parehong kanta na isinayaw namin sa graduation ball 31 taon na ang nakalipas. As Long As You Love Me Tonight, na may promise ng enduring love at eternal beauty. Naramdaman kong prophetic ngayon sa paraang hindi noon. May pagsisisi ba? Tanong ni Julian habang sumasayaw kami. Matatag at sigurado ang mga braso niya sa paligid ko. Isa lang. Sagot ko nang ngumingiti sa kanya. Pagsisisi na nawala ang 30 taon. Pero hindi ko pinagsisisihan ang daan na nagbalik sa atin. Kung wala ang pinagdaanan natin, baka hindi ko ma-appreciate kung gaano ito ka-precious. Inikot ako ni Julian ng mahinahon at nakuha ko ang sulyap sa mga bisita na nanonood sa amin ng may satisfaction na nagmumula sa pagsaksi sa long-awaited happy ending. Si Margarita ay sumasayaw kay David. Ang mga luha ng saya ay makikita pa sa pisngi. Si Daniela, kapatid na babae ni Julian, ay nasa malalim na usapan sa ilang bagong kolegyes ko sa Montenegro Industries. Lahat ay tinatrato ako bilang pamilya sa halip na bagong asawa ng boss. Pagkatapos ng formal dances, lumabas kami ni Julian sa terrace ng hotel para sa ilang tahimik na sandali magkasama. Kumikinang ang city skylin sa ibaba namin at sa malayo. Ang mga bundok ay naka-outline laban sa Starfield SKY. Ito ang paihong view na hinangaan ko sa college years namin na mag-drive kami ni Julian sa hills para mag-aral at magpangarap ng future magkasama. Naalala mo ba ang sinasabi natin tungkol sa mga bundok noon? Tanong ni Julian habang sinusundan ang tingin ko. Ngumiti ako sa memory na naroon sila sa milyon-milyong taon at mananatili sa milyon-milyon pa. Na may mga bagay na permanent, kahit temporary ang lahat. Katulad natin, sabi ni Julian ng simple. Katulad nito, kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang picture na kinuha niya sa ceremony. Ang moment na naglakad ako sa aisle patungo sa kanya, mukha kong sumisikat sa kaligayahan at certainty. Sa background, ang mga bundok ay nakatayo ng marilag. Eternal witnesses ng second chance namin sa pag-ibig. Gusto kong tandaan ang moment na ito ng eksakto kung paano ito, sabi ni Julian. Gusto kong tandaan kung ano ang pakiramdam na sa wakas ay may lahat ako ng gusto ko. Habang nakatayo kami sa terrace na iyon, napapaligiran ng celebration ng pag-ibig namin at promise ng shared future. Naisip ko si Fernando na nagsiserve ng sentence sa federal prison. Naisip ko ang bahay na binahagi namin na ngayon ay walang laman at naghihintay na ibenta para sa government asset recovery. Walang vindictive satisfaction ang naramdaman ko sa pagbagsak niya. Lamang tahimik na pasasalamat na ang mga sinungaling at manipulation niya ay hindi na aking pasanin. Naisip ko si Carlos Montenegro, tatay ni Julian, na namatay 5 taon na ang nakalipas. Naniniwala pa rin na naseparete niya ang anak sa inappropriate na babae. Hindi niya nakita ang muling pagkakasama namin ni Julian. Hindi siya pinilit na harapin ang failure ng malupit niyang schemes. Baka iyon na ang sapat na hustisya. Higit sa lahat, naisip ko ang babaeng ako 8 months ago. Nakulong, kinokontrol, convinced na mas mahalaga ang security kaysa happiness. Parang estranghero na siya. Ngayon, naalala ko ng may compassion. Pero hindi ko na kinikilala bilang sarili ko. Ang babaeng naging ako ay mas malakas, mas matapang, mas handang lumaban para sa mahalaga. Isa akong ipinagmamalaki ko. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Julian. Napansin ang contemplative expression ko.
Sa future, sagot ko ng tapat, ang future natin, lahat ng umaga nagigising tayong magkasama. Lahat ng desisyon na gagawin natin bilang partners sa halip na estranghero na nagbabahagi ng bahay. Lahat ng taon na natitira para magmahalan ng tama. Itinaas ni Julian ang left hand ko sa labi niya. Hinahalikan ng emerald ring na sa wakas ay nakauwi na. Hindi pa huli para sa new beginning. Tiningnan ko ang asawa ko, ang tunay kong asawa, ang lalaking pinili ko ng buong puso sa halip na tanggapin dahil sa pangangailangan. At naramdaman ko ang huling bakas ng takot at duda na nahuhulog na parang dahon ng taglagas. Eksaktong tamang oras, sabi ko. Sa wakas matanda na tayo para malaman kung ano talaga ang pag-ibig. At sapat pa ring bata para ma-enjoy ito ng matagal na panahon. Habang muling sumasali kami sa reception, sumasayaw at tumatawa kasama ang mga taong naging chosen family namin. Napagtanto ko na ang ilang kwento ay hindi nagtatapos sa unang "I-do". Minsan nagsisimula doon, sa second chances at hard-earned wisdom. At ang pag-unawa na ang tunay na pag-ibig ay sulit na hintayin, sulit na labanan, sulit na piliin ulit at ulit hanggang magawa ng tama. Sa wakas, tama na namin ni Julian ito at may natitira kaming buhay para ipagdiwang ang milagro na iyon. Ngayon naman, curious ako sa iyo na nakikinig sa kwento ko. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Nagdaan ka ba sa katulad nito? Iwan mo sa comments. At habang tayo'y nandito, iniiwan ko sa screen ang dalawang iba pang kwento na favorite sa channel at siguradong magpapagulat sa iyo. Kung ginawa kang mag-isip ang kwentong ito tungkol sa second chances sa pag-ibig, kung paano minsan binibigyan tayo ng buhay ng pagkakataon na mabawi ang akala nating nawala magpakailanman, sabihin mo sa comments kung ano ang opinyon mo. Naniniwala ka ba sa second chances? Nagkaroon ka ba ng pagpili sa pagitan ng security at pagsunod sa puso? Gusto kong mabasa ang kwento mo. Huwag kalimutang i-like ang video kung tumama sa puso mo. Mag-subscribe sa channel at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga kwento namin. I-share ang video sa taong kailangang makinig, na hindi kailanman huli para magsimula ulit. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa katapusan.